Hello sir, I'm Crystal Libaw from BSIT2I. Now I'm going to present how to create database using statement. So first, punta po sa sum up, start, then admin. After nun, mag-create tayo ng database. Click lang po natin yung SQL. Then type create database and yung database name, which is Libaw. Then semicolon. After that, kiklik lang po natin yung go sa gilid para mag-save. Then yun, sabi may SQL. Then na-save na po. Meron na tayong database name is Libaw. Next is i-click lang natin yung database na yon, which is yung Libaw. Then punta tayo sa SQL to create a table. So for its syntax, create table, then yung table name. So sa akin po is students. So after po makalagay ng database ay table name, which is yung student, next po is maglalagay tayo ng open and close parenthesis, then student ID followed by int, then comma, and last name varchar open and close 255, then comma. Next is first name varchar ulit open and close 255, then comma. Then for the last is address varchar ulit 255, then close parenthesis, semicolon. So after that, meron na tayong table which is student. Click lang po natin yung go. Then sabi okay na daw. Meron na tayong na-create na table named student. So gagawa pa tayo ng isang table. Same process lang din. Punta tayo sa SQL, create table, tapos yung table name, which is admin. So yung process na ginawa natin kanina sa pag-create ng table, ganun, table para sa student, so ganun din po yung gagawin natin para sa admin. So ganun din, admin ID, tapos syempre ID siya kaya int, number siya. Next is last name, so varchar po yun, 255, then comma. First name varchar ulit 255, then comma, so on and so forth. Tapos na po, nakagawa na tayo ng table which is yung admin. Then click go and makikita natin sa gilid na meron na tayong dalawang table which is yung admin and student. So gagawa pa tayo ng isang table. Just click ulit yung SQL. Then same process lang din sa dalawang ginawa ko kanina. So create table followed by table name which is instructor. So yan, nakagawa na po tayo ng pang third na table. Just click go. Makikita natin sa gilid na may instructor na table. So tatlo na po yung table natin, which are admin, instructor, and student. Now,
we're going to insert a data or a record into a table. So para gawin po yun, punta lang tayo sa SQL ulit. Then type insert into followed by table name kung saan mo siya i-insert. So, ang nilagay ko po dyan is admin. So, after that, next line, type naman po tayo ng values. Doon po natin ilalagay yung mga data na gusto natin ilagay. Yan. Values, open and close parenthesis, syempre. Then, single quotation. Kaya 01 po yan kasi ang nilagay natin sa first column ng ating table na admin is yung admin ID, 01. So, next is yung last name, which is Rivera. Then, first name, which is Junaline, followed by address, which is Rosario, La Union. Tapos close parenthesis. Then, semicolon. After that, i-click lang po natin yung go para mag-save yung nilagay natin na data. So, as you can see po, one row affected. So, that means na-save na yung data natin. So, i-check natin sa admin na table kung may data na. So, yun po. Na-save na yung nilagay natin na data. So, ganun lang po. Maglagay ng data sa table. Ngayon, mag-add pa tayo ng dalawa. Just click ulit the SQL, then insert into, then to be followed. Same process lang din po sa ginawa natin kanina.
So ngayon po meron ng data lahat ng tables natin. So each table has 3 data or record. Now, ayan, tatlo po. Punta naman po tayo sa SQL para gawin yung drop table. Parang delete, i-delete natin yung table. Mabidelete tayo ng table. So ang i-delete ko po is yung admin. Ang syntax po para doon is drop table, admin, then semicolon. So click lang natin yung go. Magpapakita ng do you really want to drop. Then okay lang po natin yun. Then as you can see, affected na po siya and na-delete na yung table na admin sa gilid. So ganun lang po mag-drop ng table. So para naman po makapag-delete ng record sa table is punta lang po tayo sa SQL, delete from, then yung table name. Kunyari sa inventory po, ako mag-delete ng record. So ang syntax po dun is delete from, yung instructor, where, condition niya is where, first name is equal to single quote, quotation, then yung value which is Erwin, then semicolon. So click go, then okay. Then as you can see, one row affected, na-delete na siya. So check po natin sa instructor kung wala na yung Erwin. So ayan po, dalawa na lang yung data dyan na delete na po yung record na Erwin. So ganun lang po mag-delete ng record from a specific table.